Hello, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa Munting Tinig Channel. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino o di kaya po ay si Sir Glenn. Pag-usapan natin maya-maya lamang ang mga mahalagang issue, lalong-lalo na ang political ads ni Camille Villar at saka ni Sara. Pero sana pakiusap ko sa inyo na kung pwede mag-like, share at saka subscribe kayo, click nyo ang notification bell para lagi kayong updated the moment na magkakaroon po ako ng live stream at mag-upload po ako ng video. So ngayong umaga, pag-usapan natin itong again, sinasabi ko, political ads ni Sara at saka ni Camille. O ngayon, mga kaloyalista, nakita na ninyo kung ano ang tulay na kulay ni Camille Villar. Nakita na ninyo kung gaano ka-oportunista. Bubutuhin nyo pa ba yan? Actually nga, ang inaasahan ko, dapat nga lumayas na yung Camille Villar sa alyansa eh. Kay total, nakikita niya naman yung comfort niya doon kay Sara Duterte. Kasi wala daw silang iwanan ni Sara eh. Matalik daw silang magkaibigan. Magkaibigan daw silang tapat. No? So titingnan mo ha, si Amy, si Robin, pati si Tolentino, in-endorse din ni Robin Padilla. Bakit hindi na lang mag-focus itong mga tao na ito sa mga partido nila? Si Sara Duterte, imbis na i-endorse niya si Camille Villar, bakit hindi niya i-endorse ang padapa wala ng laban senatorial candidates? Si Robin Padilla, imbis na i-endorse niya at doon siya mag-focus, panalunin niya ang 10 nila o 9 nila na senatoriable, bakit kailangan pa nilang mamingwit sa alyansa? Ganito ang garapalan. Garapal na political strategy. Napakawalang hiya, no? Oportunista. Ako naman, wala akong pakialam kung sino yung mga i-endorse ng mga hudas na yan, pero ito po ay klarong-klaro na pinaglalaruan lang, no? Both loyalista at saka mga anti-Duterte at anti-Marcos. Yon, pinaglalaruan lang to, katulad ni Sara. Pinaglalaruan niya ang mga sumusuporta sa alyansa at ang mga Duterte diehard supporters. Dahil karamihan po sa mga Duterte diehard supporters, hindi gusto ang hakbang ni Sara na i-endorse si Amy at saka si Camille. Samantalang itong si Camille at saka si Amy, masayang-masaya dahil na-endorse sila ni Sara Duterte. Lalong-lalo na si Robin, endorse niya rin si Tolentino, in-endorse niya rin si Amy Marcos. So, alam niyo kung ano yung kanilang laro. Kaya kayo mga kababayan, nais ko lamang pong ipaalam sa inyo, huwag na ninyong bigyan ng oportunidad na makaupo ito. Ako nga, duda nga ako kay Tolentino eh. Alam mo, sa totoo lang, butuhin ka man ng tao kung huwag ka magpa-endorse doon sa mga gustong sirain ng gobyerno. Right? Ito si Tolentino, si Villar at saka si Amy, mga oportunista din ito eh. I am very very sorry kung ganun po ang aking pananaw. Dahil kung may delikadesa ito, hindi to sila magpapa-endorse. Klarong-klaro si Sara, ang tatay niya mayroong senatoriables. Wala ba siyang tiwala doon sa mga senatoriables niya na bumoto sa kanya para hindi po siya ma-impeach? Sabi ko sa last vlog ko, ginagamit ni Sara ang oportunidad na manipula ang tao. Nagpagamit si Amy kay Sara, si Sara nagpagamit din kay Camille at saka kay Amy. So lahat sila nagagamitan. So yan ba ang suportahan ninyo? So, suportahan nyo ba ang ganyang klaseng mentalidad ng mga politiko? Bahala kayo, no? Kung ganon, si PBBM naman, hindi po tatakbo si PBBM sa sunod na eleksyon. Pero, pag magtagumpay itong mga balimbing, mga oportunista, hindi ma-impeach si Sara Duterte, ay nako, kung anong kademonyuhan ang gagawin nila. Because they can manipulate. Alam natin, wala na silang pwersa. Kasi katulad ni Amy, katulad ni Villar, katulad ni Tolentino, anong tawag natin sa kanila?
Pinaglalaruan nila ang taong bayan, lalong-lalo na yung mga butante. May sarili kang partido, mag-endorse ka sa kabilang partido, magpapa-endorse ka sa kabilang partido. Sige nga. O si Amy, walang kwenta naman yan. Desisyon niya yan. Parang pinapalabas niya na alyansa ang may gustong isama siya. Hayaan na natin yan. Itong si Camille Villar, partido ng alyansa. Magpapa-endorse ka? Sa isang impeachable? Sa isang na-impeach na opisyal? At naghihintay na lang ng conviction? Dapat, itong mga bobo na to, senatoriables na to, alam nyo na magiging next judge kayo or maging senator judge kayo sa impeachment trial ni Sara Duterte, nagpa-endorse kayo. Ay nako. Mango na talaga ang mag-ano sa inyo, magsuporta. Alam niyo magiging senator judge kayo kung manalo kayo pagkatapos nagpa-endorse kayo sa isang impeachable offense, impeachable officer, sa isang na-impeach na opisyal ng gobyerno na walang iba kundi si Sara Duterte na hindi mararamdaman. Bahala kayo kung ano yung mga sasabihin ninyo, pero yan lang kung klaro. Si Sara Duterte nagkakandara pa. Si Robin Padilla naman, nagpakaalinga nga naman. Sige endorse sa mga miyembro ng alyansa. Sige endorse sa miyembro ng alyansa na alam na gani nila na ang purpose ng padapa wala ng laban. Aalis-alis ka, Tolentino, sa PDP pagkatapos magpa-endorse ka sa isang miyembro ng PDP? Mga klasika, mga mentalidad tong mga... Ito lang yung masasabi ko. Si Tolentino, umalis sa PDP, lumipat sa Partido Federal ng Pilipinas, tapos nagkaroon po ng alyansa. Nabuo yung 12 senatoriables, yung administration ticket or slate. Pagkatapos, magpapa-endorse ka sa isang miyembro ng padapa wala ng laban na nilayasan mo? Ina naman to. So, ibig sabihin, you believe the principles of padapa wala ng laban. Alam mo, kailangan nating mag-triangulate at kailangan natin maging rationalistic at magiging critical sa punto na ito. Ako naman, sinasabi ko lang to sa mga gusto po na suportahan. Hindi ko talaga maintindihan. Si Camille Villar, nagpa-endorse sa isang miyembro. Kay Sara Duterte. Anak ni Rodrigo Roa Duterte. Si Sara Duterte impeached na sa Kamara. Naghihintay na lang ng conviction. Kung sakaling manalo si Villar, ano kaya ang iboboto niya? Boboto kaya siya against sa impeachment or favor siya sa impeachment? Abay, naturalmente. Hindi na kailangang i-memorize yan. In-endorse kay. Si Amy Marcos, boboto kaya yan against sa impeachment? Abay, natural. Boboto yan sa what we call this favor sa impeachment? Abay, natural. Nagsakit ang ulo ng mga tao. Ang sagot po doon ganito. Boboto siya para hindi ma-impeach si Sara Duterte. Kaya wala man sa prinsipyo nila dyan na mag-inhibit. Kaya hindi pa naman natin pag-usapan yung inhibition kasi wala pa naman, di pa naman sila sigurado kung manalo sila o matalo sila sa eleksyon. Lahat ng na-endorse ng padapa wala ng laban. Lahat ng mga na-endorse ni Sara Duterte, do you think boboto yan sila against kay Sara Duterte? Naturalmente, boboto yan sila favor na hindi makonvict sa impeachment court si Sara Duterte. Kabilang na yung mga na-endorse ng mga opisyal ng padapa wala ng laban. Grabe maglaro, ang dumi-dumi. Kaya kayo mga kababayan, kayo mga DDS kayo, niloloko din kayo ng mga kandidato na sinusuportahan ninyo. Imbis na mag-focus yung kandidato ninyo sa kanilang partido, nag-endorse pa sila ng hindi nila kapartido. Yan ang tanong. Ano ang dahilan kung bakit ang padapa wala ng laban member
ay mag-i-endorse ng isang senatoriables mula po sa alyansa. Ano to, double blade? Ano to, garapalang balimbingan? Santisimat, pasalamat kayo. Hindi kayo sinisipa dyan. Oh, believe naman pala kayo sa endorsement ng padapa walang laban? Bakit kayo naggasali sa alyansa? Oh, kung believe kayo kay Robin, kung believe kayo kay kay Sara Duterte, bakit hindi kayo lumayas sa alyansa? Di ba? Hindi ka pa kontento, naging alyansa ka pa, magpadapa, wala kang laban ka pa. Sa bagay, ang advantage doon, nag-away-away na ang mga Duterte Dayad supporters, pero 100% hindi rin ako naniniwalang mag-away sila. Alam mo kung bakit? Mga dramatista ang mga membro eh. Mahilig mag-manipulate ang mga membro ng padapa, wala ng laban. Si Robin, mahilig mag-manipulate. Si Sara Duterte, ganun din. O tingnan mo, inuuto lang siya ni Amy, inuuto din niya si Amy. Nag-uutuan lang silang dalawa. O si Camille Villar, walang iwanan daw. Magkaibigan daw silang tunay. O, may maganda daw na paparating. Ano yan? So, ibig sabihin, talagang nagpagamit sila kay Sara. So, ibig sabihin, itong mga na-endorse, maliban kay Amy, si Tolentino, si Villar, kung sino-sino pa, wala kaya silang ilalaglag nito sa alyansa? Dahil parang mas masaya pa sila sa endorsement ng padapa, wala ng laban. Alam ninyo, kayo pa rin yung talo. Kaya lang kami nagre-react, kaya ko lang pinapansin para ipaalam ng sa taong bayan, para may chance ang taong bayan mag-isip-isip. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi ninyo gusto ang alyansa, lumayas kayo dahil para makapasok yung mga hindi napili sa alyansa. Diba? Para naman makapaghanap-hanap ang administrasyon ng matino dahil isang buwan pa lang, mayroon pang ilang araw. Isang buwan pa, mahigit isang buwan pa at kalahati bago midterm election. Yung mga balimbing dyan, lumayas na kayo sa partidong alyansa para at least masigurado namin yung susuportahan namin. Dahil si Amy, di na yan suportahan. Si Villar, wala na yan. Bulok na lang talaga ang magboto dyan kay Amy at saka kay Villar. Nagulat ako, si Tolentino, in-endorse ni Robin Padilla. Ikaw naman, Senator Tolentino, kung may delikadesa ka rin, sa bagay, ito nga si Tolentino ang gusto na magiging Chinese, ang maging Filipino citizen ng isang Chinese businessman na kung saan binito po ng ating mahal na presidente. Yung batas na yon ay parang si Tolentino po ata yung author. Kaya lang binito po ng ating mahal na presidente na mabigyan ng full Filipino citizenship grant itong isang Chinese national na mayroon pong kaugnayan di o mano sa operasyon ng Pogo. Tapos bibigyan pa ng citizenship. Si Tolentino, alam niya gani na partido padapa wala lang laban yung inalisan niya. O magkapartido sila ni Rodrigo Duterte. Lumipat sa Partido Federal. O pagkatapos naging miyembro ng alyansa. Tapos magpapa-endorse ka sa isang partido padapa wala ng laban? Anong klase yun? So bahala kayo kung butuhin nyo pa rin yan. Total ako, binibigyan ko kayo ng idea. Saan kaya yung loyalty niyan? Very crucial yung midterm election ngayon. Alam ninyo, kayo na mga membro sa padapa, sorry lang minahal na kayo, pinagkakatiwalaan na kayo eh. If you are not sold out to the principles of alyansa where you are now belong, bakit hindi kayo maglantad sa tao? Okay, hindi na kami membro ng alyansa, aalis na kami, doon na kami sa padapa, wala ng laban, mapa-endorse kami kahit na kung sino-sino. Di ang tao hindi maguguluhan. Sa bagay, alam mo yung sinasabi ko lang na naguguluhan, yung mga undecided. Pero yung mga nakahalata na talaga na sa mga traidor sa presidente,
Wala nang kapaki-pakinabang yan sa aming mga loyalista at mga pro-government at nagmamahal sa ating mahal na Pangulo. Kasalanan nyo yan. Di naman kayo talaga mananalo kasi kahit na hindi namin ikampanya, ako kahit hindi ko ikampanya na hindi kayo iboto, alam mo hindi talaga kayo iboboto dahil sa pinapakita ninyong pagiging balimbing. Yung pagiging sala sa init, sala sa lamig ninyo. Yung pula-puti ba? O bentahuso ang tawag dyan diskumpiyado Or di kaya sigurista. Or gahaman sa boto. Gustong kunin ang boto ng mga DDS, gusto ding kunin ang boto ng mga loyalista. Bakit hindi kayo mag-decide? Right? Itong si Villar, kapal ng muka. Di pa umalis sa alyansa. Wala daw silang iwanan ni Sara Duterte dahil magkaibigan daw sila. Pero at least nalalaman po ng taong bayan kung ano po ang inyong mga kulay. May reason na kami na hindi kayo mananalo dahil mahalaga pa rin ang boses ng taong bayan. Bakit lang ako nagsasalita o nag-content ng ganito? Dahil gusto ko po makaabot sa kaisipan ng mga undecided na mga Pilipino. Butuhin nyo pa ba si Tolentino? Butuhin nyo pa ba si Marcos Aimee? Butuhin nyo pa ba si Villar? Hindi nga sila loyal sa partido nila. Saan sila loyal? Sa mayroon silang kapakinabangan. Ganon. Di ko maintindihan, lumayas ka na sa padapa, wala nang laban. Tapos naging Partido Federal ka. Tapos naging alyansa ka, mapapa-endorse ka kay Robin Padilla, Tolentino. Ikaw naman, Camille Villar. Ang taong bayan, naghihintay na, lumayas ka sa alyansa. Bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin lumayas? Alam mo ang nag-endorse sa'yo, mayroong kandidato. Ano yan? Talagang garapalan. Makapal talaga ang mga mukha. Nakakahiya ang mga ganyang klaseng galawan. Ngayon, kayo na mga tumatanggol kay Villar, okay lang ba tong pagiging sigurista? Yung pagiging balimbing? Yung pagiging pula sa puti? Yung pagiging walang paninindigan? Yung traidorin mo? Iwanan mo? Hindi mo pahalagahan ang pagbigay sa inang suporta ng partido mo? So, pag nanalo itong si Villar, sigurado, isa ito sa buboto para hindi ma-impeach si Sara Duterte o makonvict si Sara Duterte despite of voluminous evidence against Sara Duterte. So yun lang mga kamunting tinig, maraming salamat po. Naway wag kayong magsawa sa kakapanood ng ating mga uploaded video at ng ating mga content. So please magiging mapagmanman tayo, be observant at vigilant dahil po maraming traidor na gustong pabagsakin ang administration. Gustong pabagsakin ang presidente at gustong hindi managot si Sara Duterte sa kapalpakan niya sa taong bayan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig, nagsasabing tayo pong lahat ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Bye-bye.